Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan natin ng opinion, reaksyon ng balita sa Abante.com. Malungkot na balita. Binababoy ang 2026 budget. Title, DBM, DPWH, binababoy 2026 budget. Pahayag ito ng isang Deputy Speaker. Isiniwalat ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Pono ang nangyari umanong walang hiyaan sa 2026 National Expenditure Program kung saan naglaho ang mga proyekto na ipinanukala ng mga distrito at napunduhan ang mga proyekto na tapos na. Sabi nila, ayusin na nila, transparent na ngayon. Ano ba na? Talagang bakit nagkakaganito? Isa lang ang mano ko dyan, because of weak leadership. Hindi sila takot sa nakaupo. Baliwala. Hindi katulad nung kay Tatay Digong natin. Sabi lang niya, sige, ulitin nyo pa magtanim ng bala, ipapakain ko sa inyo yan. Yun. Tindi, may dala pang mura. Anong nangyari? At hininto nila. Ito ngayon, super bait, super. Ito nang nangyari, walang hiyaan. Salamat dito kay Congressman Puno na diskubrihan nila. Sabi niya, yung 2026 budget, nag-uumpisa pa lang tayo dito. Nag-uumpisa pa lang tayo, pero ang dami ko nang nakikitang mga katakatakang bagay. Sabi niya sa isang press conference. Paliwanag ni Puno, ang mga congressional district ay mayroong nakalaang pundo para sa mga lokal na proyekto at para sa 2026 ay nasa 150 million ang halaga nito. Ang mga DPWH District Engineer at Regional Officer ay nagsumiti umano ng listahan ng proyekto para sa mga congressional district. Nakakuha umano siya ng kopya ng isinumiting listahan ng district at regional office ng DPWH. Pero, nang tignan umano ang NEP na binalangkas ng Department of Budget and Management, wala umano ang mga proyektong ito at napalitan. Yung mga, in fairness, may mga matitino pa rin opisyales sa DPWH. So, yun. Nagsasubmit sila ng proyekto na mapunduhan. So, yan. Maganda yan. Pag pinag-aralan ng mga maganda. Ang pangit, yung mga insertion, yung mga sinisingit. So, itong pinag-aralang maigi, nag-undergo ng vetting process. Sinabmit na. Pagdating sa NEP, nawala. Anong klase? At ang ipinalit, ang mga proyekto na natapos na. Ano ba yan? Napunduhan na, natapos na, tapos yan na naman ang ikinarga ngayon. So, mayroon talagang kawalang hiyaan na nangyayari. Sinabi ni Puno na maging si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, ang panganay na anak ng Pangulo, ay nakaranas din nito. Kung hindi ba naman napakawalang hiya ang ginawa nito? Sabi nga ni Majority Sec, sabi niya, I also experienced the same thing. Pati yung distrito ng ating Pangulo at ang ating majority leader, kinana rin ng ganyan. Napakawalang hiya talaga. O, sino ang nagwawalang hiya?
Sino ang gumagawa? Ay nandyan din sa gobyerno. Pati distrito ng presidente, tatanggalan nila ng yung matinong project at sisingitan nila. DBM, may nangyayari. I don't know paano masolve ito. I am a loss of words. Nagsisimula pa lang. Mabuti nga at may mga kongresista kagaya ni Congressman Puno na pinag-aaralan. So, ayan, pasalamat tayo Congressman Tobichanco, Congressman Puno. Meron ding matitinong kongresista, Congressman Albi Binetes ng Bacolod ba yun o Negros. Talagang Congressman Marcoleta, inutingkay nila ang budget. Tinitignan maigi. Pasalamat na rin tayo yung mga makakaliwa. Kahit minsan nilalabanan nilang gobyerno, but pagdating na dito sa budget, sila rin ang mga nagre-reklamo. So, bakit nangyayaring ganito? It's all because of leadership. Kung ano kasi ang nakikita nilang ginagawa sa taas, napupurset, nakikita na, ginagawa ninyo, di gawin din namin. Ganun lang yan eh. Ako, nung pumasok ako sa serbisyo, 1983, naabutan ko ang aming mga commanders. May ginagawang mga hindi maganda. Kaya kaming nasa lower ranks, kung anong ginagawa nila, ginagawa rin namin. Kaya nakagawa din ako ng mga kalukuhan ng una. Kasi, set the example eh. Kaya lang after 1986, EDSA Revolution, talsik, nagkaroon ng Reform the Armed Forces Movement. Nako, yung mga naging chief of staff namin, General Enrile, and then yung iba pa, ang ganda na ng kanilang isinet na example. Reform talaga. Ang mga commanders namin, battalion commanders, matitino na. Di kaming nasa baba, tumino na rin kami. Wala na kaming nakikitang kalukuhang ginagawa sa taas. Ganun lang yun. It's all about leadership. Bakit tayo nagkakaganito? Dahil sa ating leader na napakahina. Nabudol nga tayo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.